Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. CIDG, inaristar ang apat na Chinese national, ninuli sa 75 milyon pesos na subot peking footwear duman sa Bulacan. Numero kan HFMD, nag-triple sa nakalis na 2 bulan sabikan DOH. Mga nagpapalakop nin fake news, kakasuhan kan Palasyo Malacanang. Sa iba pang headlines kan mga bareta, paglikay asin mapugulan ang kasudo, papakusugon kan Bureau of Fire Protection. Sa lado lokal, kick-off ceremony para selebrasyon kan 2025 National Women's Month, ginibukan na Camarines Sur Police, ngunya na aldaw. Baratong bagas o murang bigas program kan Department of Agriculture asin NFA, yaon na digdi sa Camarines Sur. Sa luwas kan Pilipinas, European leaders na pagkauruyunan na magbilog nin Ukraine peace plan na ipepresentar kay Trump. At yan ang detalyes. BBS Basta Bareta. Sigurado. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong tahu vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! BBS Basta Bareta. Sigurado. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, inarestar kan Criminal Investigation and Detection Group kan Philippine National Police ang apat na Chinese nationals matapos na madiskubre ang sobra sa 75 milyon pesos na kantidad kan subuot peke na mga Crocs footwear sa tulong magkasurway na bodega duman sa Bulacan. Ang mga Chinese nationals na ini gikan sa Elite Globus Prime Holdings Corporation na may sadiri kan tulong warehouse sa may Kawayan, Bulacan. Kaibahan sa mga kadagdagan na kumpeskar na ebidensya ang mga resibo kana sa indang negosyo, mga computer set, sarong CCTV DVR, asin saro man na web mill printer. Tinawandoon ni Police Major General Nicolas Torre III na patakaran kan estado na proteheran asin isecure ang mga exclusive rights kana scientist, mga inventors, artists asin iba pang gifted citizens sa sendang intellectual property asin man creations. Ang mga naarestar na suspect sila ang atanan nin kaso sa tubangan ka National Prosecution Service kan pagbalgar sa Section 155 katakudman kan Section 170 kan Republic Act 8293 o an Intellectual Property Code of the Philippines para man sa dai otorisadong paggamit kan sarong rehistradong trademark na pwedeng magresulta nin pagkaribong sa mga parabakal. Igwana kitang 11 minutos makadis alas 12 sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Suspect sa pananaksak sa Del Gallego naglukso sa ambulansya mantang pasiringon sa ospital. Detalyes, Boyet Paderes. Enterong nagkakurbanan ang mga autoridad kan biglang maglukso sa nagdadalaga na ambulansya ang sarong lalaking kuta na dadaroon sa ospital pagkatapos na ini asun na banugon kan mga istambay huli sa pananaksak ini sa nagkakaperang persona dyan sa barangay Kumaday-Kaday sakop kan banwa ng Del Gallego, Camarines Sur. Sigun sa report, inut ka ini ang suspect na si Bonifacio Maglente, 39 anyos kan binahan sa pagbilaw ang may pugol sumut patarom asin ini ipigwawasiwa sa mga taong yaon sinambit ng lugar.
kan mag-arabutan ng mga barangay tanod sinda sinambit ng suspect sabay wasiwas kan patarom dumana ini inasun na balugon kan mga tambay nakibanog naman subutan nagkakapirang motorista kan mag-arabutan ng mga pulis tulos ining pinusasan sabay salya sa ambulansya para darawon sa ospital anda aram kan mga pulis nakalas kay ni ang pusas dagos nang luminokso sa nagdadalaga ng ambulansya kung kaya otro na naman ining pigra lamag kan mga awtoridad tulos man ining na corner ang suspect na dramang girare sa ospital kasabay kan mga naging biktima kay ni dahil man ini binabayaan kan mga pulis tatibad ini rala takon banugon kan mga paryentes kan mga naging biktima kay ni para sa BBS News Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Padagos kita sa mga bareta sa lado nasyonal, nagtriple sa nakalinis na 2 bulan ang kaso kan hand, foot and mouth disease o kaya man ang HFMD sigun ini sa Departamento sa Salud. Nakapag-record ang DOH sinasa 7,598 kaso kan sinambit ng helang sa bilog na nasyon po Enero 1 hasta Pebrero 22. Ang numerong inito ng beses na mas halangkaw kumpara sa 2,665 na kaso na na-record sa parehas na panahon na nagtalikod na taon. Ipinahayag ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na mga kaso kan HFMD sa nakalinis na 2 bulan ini mas hababa kumpara sa 2,500 na mga kaso na na-record kan taon 2023. Sigon sa ahensya, 52% kan mga kaso kay ni gikan sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila, asin Cordillera at Autonomous Region. Sinabi man ni Health Secretary Ted Herbosa na mild sana ang kadaklan sa mga kaso kan HFMD. Siriman pigpagirumdum kan opisyal ang mga naulakitan kan virus na tulos na magpabulong sa pinakaharaning health center. Sa iba pa nga mga barata sa lado lokal, nagkapirang persona biktima nin pananaksak duman sa Banwaan kan Del Gallego. Detalles, Mike Gravito. Nagasapo na inapagkairigaw sa indang mga lawas ang kapirang mga persona. Lumahan sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, matapos na sinda ang mabiktima ni na pananaksak sa report gikan sa PNP Del Gallego pasado alas 8:25 nin Bangi Kasabanggi duman sa barangay Kumaday-Kaday Del Gallego, Camarines Sur. Mantang ang suspect na pinagbistong si Bonifacio 39 anyos may agum sa Dentecan City Spillway barangay Binahaan, Pagdilaw, Quezon. Ang sumuot naglalakaw sa kalabaan kan Rolando Andaya Highway sa nasambit ng barangay ini armado ning sarong matarong na kutsilyo at sinduman ang mga nag-aaging mga motorista ang basang nasanaga sasaksak na sa bitnang persona. Ninuli kayan ang concerned citizen ang nagpaamot ni na report sa mga barangay opisyal at sintanod kang naanambitan ng barangay na pinagbistong sinda Michael Marshall, 50 anyos may agum, siptanod kang barangay Kumaday-Kaday, Del Gallego. Si Pastor Buates, 46 anyos may agum, barangay Kagawad, kang Kumaday-Kaday, Del Gallego. Si Jeffrey Mariano, 31 anyos, sari-sari store owner sa Dentecan Kumaday-Kaday, Del Gallego, Camarines Sur. Asin si Ferdinand Estremera, 50 anyos, barangay Tanod, kanasambitan ng barangay. Ang tulos na nagresponde papasiringon sa nasambit ng lugar, Alagad. Kasi hindang pagresponde, tulos hindang pinagsaksak kan nasambit ng suspect sa manay-ibang parte kan sa hindang mga lawas sa tabang kan sarong na inabistong motorista ang nasambit ng suspitsado ang na-restrain kan nasambit ng mga barangay Tanod as in barangay opisyal ang mga kabuuan kan Del Gallego PNP ang tulos mo nagkadadalagan pasiring sa lugar. Yan, tangani inang pasipayon o sawayon ang nasambit ng suspitsado na pinagdara duman sa Maria General Hospital sa Tagkawen, Quezon, sulunad kan ambulansya. Ang mga nagkarunugadan man na mga personahit, ang tulos man ang pinaglapatan, asistensya medikal kan mga doktor. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Weltantaan mga bareta sa lado nasyonal, ilalansarkan Pilipinas as in South Korea ang 2024-2025 Knowledge Sharing Program bilang sarong bilateral cooperation na maot pakusugon ang pagtarabangan sa enerhiya asin maglaag nin mga salbado asin pusog na sistema kan enerhiya.
ang programa sigon sa naging diskusyon kan gobyerno kan South Korea asin Pilipinas kan gusto kan nagtalikod na taon inisaro sa mga plataporma kan duwang nasyon iyuda ang pagriribayanin kaaraman asin man may koneksyon sa indang mga kabatiran ang sinamitang kooperasyon marisulta sa Pilipinas nin kaaraman gikan sa mga makabagong teknolohiya sa enerhiya kan South Korea mantang ihiharasman kan Pilipinas ang sadiring kaaraman sa geothermal asin pump hydropower generation. Nagkapera sa mga midbid na institusyon sa enerhiya kan Korea ang mabali-kabali digdi ang Korea Energy Economics Institute, Korea Advanced Institute of Science and Technology, asin man ang Korea Trade Investment Promotion Agency, siring man ang Korea Hydro and Nuclear Power Kaini. Sa iba pang mga barata sa lado lokal, soltero, gadan sa pananaksak sa banwaan nin Bula. Detalles, Boss Oka Esmenda. Mayo na nin napuhay kan madukayan ang sarong persona tiyan sa Banwaanin Pula, Camarinesura. Alas 7:30 nin pagkabanggi kasuba kan na mahiling ang sa barangay Road Suna 4 Sitio Bulalakaw, Barangay Palsong Bula, Camarinesur. Ang biktima biniso sa pangarang si Ibaristo Obrero y Figuracion, mga nasa tamang edad, residente Kansuna 4 Palsong Bula, Camarinesura. Sigun sa reporta, nahiling ini na mayo na nin puhay sa gilid kan tinampo na tadtad nin asaksak sa asin na sa giliran kay ini na kung saan ini inahiling kang nagtatry mobile na si Sandy Baldubeno na kung saan na kaibanan man ang sarupang sakay kay ini asin na ini ang nag-report sa ina na si Nelly Obrero ang ina kan na biktima na nahiling niya na sa iyang aki na duguan na nakandrusay sa gilid kan tinampo tulos man na pinagtarabangan na darahon sa Rural Health Unit ang nasampitan ng biktima alagad ini ang diniklarang dead on arrival. Mientras tanto, ang PNP padagos na nagagigibunin investigasyon sa nasambitan ng insidente asin na pinag-aaram kung si Isay ang suspect sa nasambitan ng krimen. Dagdag na bareta sa lado Carlos Carismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tigwan na kitang 20 minutos, makalis na alas 12. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, pigaadala na kan Palasyo Malacanang, nasa angatan nin kaso ang mga nagpapalakop kan fake news na pwedeng magresulta nin huma sa seguridad kan mga namamanwaan. Yan ang pinahayag ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz sa tubangan kan daiman mapuropundo na paglakop kan fake news na nakakaribong sa nasyon. Sigon kay Ruiz, panahon na para matutukan ang mga iyoan pasimuno kan mga fake news urog na kung nakukompromeso iyo na ang seguridad kan mga namamanwaan asin kan nasyon. Halimbawa subot ang mga nagpapalakop nin mayong klase o mayo nin laog sa trabaho, siring man, ang bomb threat asin man, iba pa, pigaadalan man ni Ruiz, ang posibilidad na magkaigwanin regulasyon sa social media, ninulita dapat aram kan mga vloggers asin man social media influencers na igwasin dang responsibilidad sa sosyedad. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, mas papakusugon kan Bureau of Fire Protection ang sa inang pagpugol sa kasulo ngunya na bulan in Marso. Ini matapos na mas higutan pa kan ahensya ang sa indang fire safety inspection, information drive, drill, asin man awareness program digdi sa bilog na nasyon. Sigon sa ahensya, bako sa nasubuot na nagre-responde ang mga bombero sa kasulo, imbes sinda nagataumanin kaaraman asin preparasyon, tangarig na malikayan ang trahedya. Misyon ninda iyo ang proteran ang buhay, asin man ang propiedad siring man komunidad, gikan sa peligrosong kasulo. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, maaaraman na sa laog kan si Manang ini kung sa irisay ang mahahali asin matinir na mga opisyal kan Presidential Communications Office. Sigon Gipalas Press Officer asin PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, makikipag-coordinar sinda ki Secretary J. Ruiz,
tangarig maaraman kung nakapagdesisyon na ini matapos isugo ang courtesy resignation sa gabos ng mga opisyal kan PCO. Importante subuot na magkaigwanin na maging libre. Secretary Ruiz nagibuhon ang mga dapat nagibuhon na inidaa uyon man sa kagustuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lakdang man kaini sinabi ni Castro tangarig na makapagtrabaho na sinda nintultol para dai mailarga ang mga plano kan PCO para man sa pakinabang kan publiko. Si Ruiz iyo ang nagribay kidating acting secretary Cesar Chavez asin man ikaapat na sekretaryo kan Presidential Communications Office. Ngunit bareta kita ngunyan sa lado nasyonal. Nakapag-record ang DOH sinasa 7,598 na kaso kan hand, foot, and mouth disease po Enero 1 hasta Pebrero 22 digdi sa nasyon. Maski nga ini haros turong beses na daa na naglangkaw kumpara sa 2,665 na kaso kan taon 2024. Poko mas o menos 52% kan mga kaso ang na-record gikan sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila, asin Cordillera Autonomous Region. Ang hand and foot mouth disease saro dahining nakakaulakit na helang na naglalakop sa pagtalsik kang laway na iguanin virus. Pwede man makuha ang virus kung ang sarong tawo nagkapot sa saiyang mata, dungo, ngimot gamit ang kamot na nakakapot manin bagay na kontaminado kan virus. Sinasabi pa na kabali sa mga sintomas kaini iyo ang kalintura, abo, an iguanin na alisngaw sa nguso, asin mga palto sa kamot, siring man sa bitis, asin man sa lubot. Pwede man daang magresulta nin mas lala na komplikasyon, araw kan meningitis, asin man encephalitis o kaya paggatok kan utak. An may mga helang urog na kon na tutubudan na o kaya kumpirmadong kaso kan hand and foot mouth disease, dapat magtinir sa harong, likaya na maglaog sa eskwelahan o kaya trabaho. Magtinir mo na sa harong ni nasa 7 hasta 10 dias o hasta sa panahon na mawara na ang kalintura, asin man maalang na ang mga lugad. Isuhay ang mga kubyertos, asin iba pang personal na gamit kan taong may helang, asin linigon ang lugar kung sa insinda nagtitinir gamit ang disinfectant matapos man ang ipag-rekomendar na pag-suhay-suhay kaini. Bareta na kita sa lado lokal, pikunusin ngunya na aldaw na Lunes ang kick-off ceremony para sa selebrasyon kanto na 25 National Women's Month sa probinsya nin Camarines Sur. Pinahayag ni Police Captain Lisa Jane Altesa ang tagapagtaramkan Camarines Sur Police Provincial Office na ang tema ngunyan iyo ang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Makalis ang aktibidad, nagkaigwaman in joint fun run, pagdiseminar kan informasyon, partikularmente ang women's law sa gabos na munisipyo, asin mga barangay digdi sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Nagkaigwaman in radio program, asin radio guesting sa mga radyo kan probinsya. Sa huling simana man kan bulan na ini na Marso, matiripon ang mga police women asin mga uniform personnel para sa culminating program kung saan maa-awardan ang mga police women asin man mga taga-media na kababayihan na igwanin mga magagayo na accomplishment sa bilog na taon. Tinawan doon man kan opisyal na importansya kan mga kababayihan sa sarong komunidad, ninulit tabako sa nang nanay ang magampan kan sarong babaye alagad iniman ang nagtitindog kumo ama asin partner kan mga lalaki maging sa nasyon, tangarig daang mapamarhay ang nasyon. Ang sinamit na selebrasyon, ini nagpapatutuo, nagabos na tawo, pantay-pantay, urog na pag-abot sa lay. Sa iba pang mga bareta sa lado, lokal pa man na giraray, ang baratong o ang murang bigas program kan Department of Agriculture asin man National Food Authority sa pakikipagtabangan o katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur nakaigwa naman o nakaabot na opisyalmente digdi sa probinsya kan Marso 1 sa ginibong initial rollout kay ni sa Barangay San Vicente sa Milaor, Camarines Sur.
Ang inisyatibong ini piggibo tangarig na masimbagan ang food security emergency sa bagas na deklarado kan Department of Agriculture. Sa lindong kaini, ang bagas may papabakal sa 33 pesos ang kada kilo, asin man 1,650 pesos ang kada sako kaini. Pagrekonisir man ang importansya kan holistic support sa gabos ng mga taga Camarines Sur. Ang provincial government kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte pakusog ang programa sa pagtao bako sana sa economic relief sa pagikan abot kayang bagas kundi man ang sa pagdistribuir kan mga libreng bulong, mga bitamina asin potable water sa mga tawo. Ang programang ini may katuyuhan na matabangan ang mga pamilya na nangangaipo asin mapakusog man ang community resilience asin man food security. Ngunya na aldaw Marso 3 ang programang ini yaon dyan sa Barangay Bell sa Magaraw, Camarines Sur. Sa iba pang mga bareta na kitangon yan sa luwas ka na Pilipinas. Napagkauryunan kang European leader na magbilog ni Ukraine Peace Plan na ipepresentar sa Estados Unidos sa roon ng importanteng lakdang para sa Amerika na makapagtaon ng seguridad sa Ukraine. Sigun ini kay British Prime Minister Keir Starmer sa sarong summit duman sa London duwang aldaw matapos makipag sagupaan ni si Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump. Nagtaumanin makusog na suporta ang mga world leaders kay Ukrainian President asin nagpromesa na masuporta tangarig matabangan ang sa iyang nasyon. Sigon kay Starmer, mabilog ang Britanya, Ukraine, France asin iba pang mga nasyon din sa rong coalition of the willing na magibo ning kasunduan na ipapadara kay Trump. Dayman pigpangaranan pa ni Starmer ang nagkapirapang nasyon alagad dakol sa mga ini ang preparadong magpartisipar. Panahon na subuot para maghiro asin magkasararo tangarig na makamtan ang katuninungan. Sa ropang bareta sa luwas kan Pilipinas, nag-eribahan na ang mga Palestinians harani sa United Nations Relief and Works Agency Aid Center duman sa Jabalia. Tangarig na makaresibin ng tabang matapos na bagaton kan Israel ang paglaog kan aid truck sa Gaza. Pigbagat kan Israel ang paglaog kan gabos ng mga humanitarian aid sa Gaza, ninulit na pigahagad kaini sa Hamas na mag-uyon sa plano kan Estados Unidos dapit man sa pagpalawig kan ceasefire o pag-untok-putok. Nainot ng pigsabi kan opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pig-aprobaran kaini ang propwesto ni Steve Witkoff, envoy ni US President Donald Trump para temporaryong magkaigwan ng ceasefire sa Gaza ngunya ng Ramadan asin Passover. Nagkapirang oras matapos mag-expire ang enot na kabdang kan nainot ng napagkauruyonan na ceasefire. Kung mapagkauruyonan ang ceasefire inida pupundohon asa sa katapusan kan panahon kan Ramadan o ang Ramadan fasting period sa Marso 31 asin ang Jewish Passover holiday sa maabot man na Abril 20. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas magpabotin bareta sa lado lokal. Boyet Paderes, Boss Oka Esmenda, siring man si Mike Grabito. Sa lado teknikal, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado